attorney, meron pong isang public school teacher, isang school teacher na nagpetisyon sa Supreme Court doon po sa usapin po ng quorum, no, yung 12 na nagsesyon at naghalal po ng mga bagong pinuno ng kapulungan ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court po, hindi siya person na ano bang word doon, attorney? Hindi siya ang tamang partido na nararapat magpetisyon tungkol sa bagay na iyon. Sino ho ba sa inyo pong palagay ang dapat na partido kung sakasakali nga po para po maiabot na sa Supreme Court itong isyong ito doon sa nangyari ng sesyon kung saan po yung 12 ay naging majority po dito sa 22-member Senate? Ang sa tingin ko, pinaka-acceptable at masirap sabihin walang standing, si Senator Cayetano. Kasi siya yung natanggal sa pwesto eh. He is directly prejudiced and he has an interest in the matter. So direct yung kanyang interest. Pwede rin ho yung mga minority senators na sumusuporta pa rin at kumikilala pa rin sa kanya. Kasi de facto, ang acting president na yung Senator Gatchalian. Kasi kinikilala siya ng mga prosecutors, impeachment, kinikilala siya ng executive branch, kinikilala siya ng mga opisyal at kabalin ng Senado. So de facto, siya ang leader ngayon ng Senado. So unless that is stopped by the Supreme Court, presumed valid ang kanilang ginagawa. So ang sideline, si Senator Cayetano, he should be the one going to the Supreme Court para hindi ma-question study. Whether or not the Supreme Court kakatigil siya is another matter. Opo, yun nga po, no, siya talaga ang meron pong karapatan, no? Siya ang may legal standing na questionin itong Gatchalian Black na ito sa sinasabing declaring all positions vacant and electing a new Senate President pro tempore at etc. Ba't kaya ayaw lumapit sa Supreme Court ni Sir Alan? Siguro ho, abogado rin naman siya. Sa tingin niya, hindi chance na pagbibigyan siya. Kasi kahit may standing siya, pwede rin sabihin ng Supreme Court, that's a political question, internal affairs na yan, hindi kami nakikialam. O kaya, sasabihin ng Supreme Court, de facto na ito. There is no grave abuse of discretion kasi may boto naman siya, sumunod naman sa proseso. We cannot intervene. Pwede rin po yan. O pwede rin nung sabihin, ayon sa Constitution and for legal, practical reasons, so nanganganib din siya dyan. So, very revealing yung hesitance niya na pumunta sa Supreme Court. So, hanggang Facebook muna siya ngayon, hanggang press release, but hindi ho kasi nakakatulong yan sa ating taong bayan. Kasi nandito lahat, naguguluhan lahat, at napaparalyze yung Senado. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.